Hindi? Tinanong mo ba kung ilan ang investment niya? Tinanong mo kung maganda ang buhay niya? Tinanong mo ba kung meron siyang investment na insurance yung ino-offer sa'yo? Hindi, di ba? Ano majority pinag-usapan? Ikaw. At yung produkto na para sa'yo. Yun. Di ba? Ibig sabihin, dapat, nung in-explain mo yung First Vital Plus, yung benefits niya kung ano magiging benefit ko sa produkto, ano magiging benefit ko sa marketing plan, ano mangyayari sa akin pag ginamit ko yan. At pwede mo umpisahan yan pag i-closing mo na. Kaya ako walang join sa First Vital Plus kasi empleyado ko ako. Nag-compute ako, ay good math, na kahit pa na 25 years ko pang gawin yung pag-empleyado ko, tumaas man ang sweldo ko, pero yung pamumuhay namin hindi tataas. May ambisyon ako, may gusto kong makuha, alam ko hindi ko makukuha ito. Parang ang hirap ng chance na makuha ko sa labas. Kung mag-abroad naman ako, may iwan ko pamilya ko. So nung nakita ko si First Vital Plus, maganda yung system niya. Pwede mabago yung buhay ko. Diba? Ngayon, pareho po tayo yung nakita ng sistema. Ang maganda nito, kung nagustuhan nyo yung sistema, pwede natin pagtulungan dalawa. Mas magiging madali para sa atin. Ngayon, sabi ko sa inyo, yung reason mo. Second, earn motivational stories. Alam niyo po yung isang kasama namin sa First Vital Plus, parang kaparehas yung halos ang trabaho niyo, pero ang ganda na ng buhay niya sa Vital Plus, hindi ko naman masabing swerte siya. Eh yung sistema na ginawa ko, yun lang din naman yung ginagawa niya, di pareho lang kami. At pareho lang din ang gagawin niyo sa kanya. So kung nagawa niya, possible na magagawa niyo rin po ito. Kaya na, ang maghihinder lang sa inyo rito, pag ayaw mo. Eh tanong ko po, nagustuhan niyo po ba yung sistema? Yes! Yes, nagustuhan ko yung sistema. Kaya po bang maglabas ng 9,000 para mag-start up tayo ng business? Ang sinabi niya, medyo babudgetan. Yun po yung isang masakit. Imagine niyo po, kung ilang years na po kayo nagtatrabaho, parang running around the bushes, tapos kinakapos tayo. Sa halagang 9,000, nahihirapan po tayo makapaglabas. Diba? Tatamaan yung ego niya. Nakuha niyo po? Yes. Pwede mo ibalik yung sarili mo. Kung nga po, dati sumusweldo ko ng ganito eh. Pero hirap din mo ako maglabas. Pero ginawa ko ng paraan. Ibig sabihin, mahirap ang buhay mo. Lalo mas mahirap na yun. Nakuha niyo po? Yes! Kailangan mo, pasakitin mo yung ulo niya eh. Tsaka may kailangan saltiin na ng konti yung ego niya eh. Pero mo 9,000 na, hindi ka makapaglabas, kulang na lang, ganun yun. Diba? Gano'n ka kahirap na yun. Diba? Nagagets nyo? Pwede mo kang iniyo sa sarili mo. Ako nga po eh, mahirap ang buhay namin, nagawa ko ng paraan. Ibig sabihin, pag ginusto, magagawa ng paraan. Pag ayaw, wala tayong pag-uusapan. Nakukuha? Okay. Compared and inspired. Yun na, sabi ko kanina. Pwede mo siya ikumpara at na-inspired mo siya. Ito, nagawa nga po ni ganito. Di ba nagawa niyo rin ito? Nakukuha? Yes! Okay, ito na po. Phase 2, the turnaround. This is highly sensitive. You have to choose the proper words. So, ito na yung sinasabi natin, pwede mong pagbalingan yung economic status o economic issues. Ano yung economic issues? Yung mga nangyayari po na hirap sa buhay natin, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Ako kasi ang pambalot ko lagi dyan, lagi tayong tatalunin ng inflation. Nag-increase nga yung sweldo mo ng 5% o 4%, pero yung inflation naman naging 8%, edi negative ka pa rin ng 8%. Di ba po, lagi namang nakukulang tumataas ang bilihin kasi sa sweldo? At kahit tumaas po yung sweldo, ang hirap po habulin. Kaya nga po si Juan de la Cruz, lagi po nagkakautang eh. Mukhang kayo lang sirang walang utang. Hindi, dami ko rin utang, o di inamin niya. Di ba? Ngayon, rampant po ang gamit ng credit card. May mga may mga lending app pa, yung home credit. Di ba? So, natutokso po tayo mangutang dahil kulang ang pera natin. Sir, kung ganun po yung sitwasyon nyo ngayon, payag po ba kayo na in the next 5 years, ganun ka pa rin? Kung nahihirapan ka ngayon, in the next 5 years, ganun pa rin ang buhay mo, baka mas mahirap, times 2, times 3. Kaya ngayon pa lang, trabahuin na natin ito. Para in the next 5 years, hindi na kayo mamumblema. Nakukuha? So yun yung mga sinasabi ko sa inyo, kailangan closing with the bank. Ano pa? Family finances issues. Pwede nyo pag-usapan, sir, yung mga napoprovide man natin yung pangangailangan nila. Paano yung mga bata pag gusto mag-aaral sa magandang eskwela? Paano kung yung isa, ganito yung gustong kurso, hindi mo maibigay, di parang ikaw na rin sumira sa kinabukasan niya. Nasisi mo pa. Di ba? O family obligation, nabibigay pa niya, natutulungan pa natin mga magulang natin. Medyo pabigatin ko yung ganun.
Kasi patong-patong yan eh. Magkakadugtong yan, di pasok mo yung government issues. Sa government natin, wala tayo sa akin yan. Kasi sa totoo lang, kahit sa Amerika kayo tumira, pag tamad ka at sarado isip mo, walang opportunity na lapit sa'yo. Hindi man lahat Amerikano mayaman, nakikita nga natin, dami homeless eh. So dito lang sa Pilipinas, pag masipag ka, tama mindset mo, mababubuhay mo. Yun, sasabihin mo, itong first fight ko, hindi ko rin linya to, pero nilinya ko dahil nakita ko yung opportunity. At sa totoo lang, malabo na po may magbigay ng ganitong opportunity sa employment. Pero sa first fight class, very open sila na tulungan tayo mababubuhay na. Ano, so pasok ng government, ilang presidente na dumaan, wala rin namang naiambag sa atin. Di ba? Oh. So, ibig sabihin, ilang taon na tayo nag-oobserba ng iba't ibang mga presidente. Wala naman silang naitulong para kumanda yung yumaman tayo. So, pero sa first fight class, pwede tayo umasenso. So, mag-mindset na gano'n. Quality time issue. Ito, pinambabanat ko to sa mga OFW na medyo may ere, malalaki sweldo. Mga seaman na malalaki sweldo. Kung marami kang pera, wala ka namang oras. Diba? Career growth issues. So, ito. Yung mga medyo talagang diehard sa pagiging empleyado, ako, sinasabi ko lagi, nako sir, kahit ikaw pa yung pinaka-key person sa kumpanya nyo, pag ikaw namatay ka dahil sa sakit mo, bukas hiring na yan. Diba? Tsaka kailan mo pa may enjoy yung buhay mo, wala ka ng oras. Diba? Ano, kailangan mag-enjoy pag retired ka na? Pag retired ka na, marami ka nang hindi kayang gawin. Sana ngayon, habang malakas ka pa, gawin mo na to. Diba? Para ma-enjoy mo. Kasi ba't pa tayo nagtatrabaho? Diba? Nagpapakamatay tayo sa sweldo. Diba? Alam kayo na nagpapakamatay tayo para sa kumpanya. Patayuan ka ng rebulto ng boss mo. Sa totoo lang yung boss na natin, wala namang pakialam sa atin yun. Diba? Walang pakialam yan sa atin. Kasi tatakbo yung negosyo nila kahit wala tayo. Kaya tayong palitan yan. Minsan nga, gusto na tayong palitan, hindi na tayo mapalitan kasi nakakontrata tayo. Diba? So, minsan, tanongin nga natin sa sarili natin, nagiging effective or efficient pa ba tayo? Baka nga hindi na, baka gusto na tayong palitan yan, hindi na nila magawa. Kaya minsan, iniintay lang nila tayo umalis. Or mamatay. Di ba? Minsan, madali mambasag ng ganyan, lalo na pag mga ako. Dati may nakausap akong ganyan sa US Embassy pa nagtatrabaho. Hindi ako pwedeng mawala sa kumpanya sa opisina kasi ko ito eh. Binara ko, hindi ko lang, i-invite ko sa akin sa Vita Class. Kaya lang medyo niyabangan na ako ng gano'n kasi US Embassy daw siya work. Sagot ko sa kanya, ano mo siya? Kahit na ikaw pa yung may pinakamataas sa position din sa kumpanya sa US Embassy. Pag namatay ka, bukas may kapalit ka. Tama mali? Tama. Natahimik siya. Oo nga, no? Yun nga. Kaya what for? Di naman malagay yung pangalan mo sa Hall of Fame sa US. At kahit may lagay pa dyan, people doesn't care. Pero ano nawala sa'yo? Time. Ano na ma-enjoy yung buhay mo, yung sarili mo? Nakuha ba? Okay. Then lastly, compensation issues. Ano yung compensation issues? Yung sweldo. Okay? Maraming mga tao na tapos ang sweldo. Dugtong-dugtong na po lahat yan. Kung kapos ang sweldo niya, mas lalo madali mabasa. Di ba? Kunwari, sweldo niya 16,000. Ano mangyari sa 16,000 mo? Di ba? Sa 18,000 mo, ano mangyari dyan? Eh yung 8,000 pesos, pag nag-grocery ka, ubus ka agad yan. Kinsenas mo yun, parang hinipan lang. Di ba? Bil nga lang ng kuryente, magkano? Di ba? Nagmumura ka na, pag tumasa ng konti. Nakukuha niyo po? Mas madali mabasa pagdating ng sweldo. Kaya yung paghuhugutan nyo ng mga pang-closing. Nakukuha? Okay. Exit phrases. Pwedeng telling stories, pwedeng realization board, pwedeng humor style. O, diba? Ako nga, ito, isa sa mga humor style, wala ako sa'yo. Mahirap magpakamatay sa trabaho kasi bukas namatay ka, hiring. Ayan, pwedeng pabiro yun, pero may laman. Pwedeng realization, yun din, pwedeng ganun din. Ang hirap ng buhay, ilang taon na tayo nagtatrabaho. Telling stories, alam mo sir, alam mo yung kakilala ko, ganito, ganyan. Pwedeng third party. Yan yung mga exit phrases. Pipili ka lang ng style na gusto mo.
magpo-construct ka ng short exit phrases mo. Okay, may natututunan kayo? Yes! Okay. Mastery of your presentation. One at a time. Practice your script alone. Practice to any of your family members. Practice with upline. Ask upline for constructive critique. Request upline for OJT. Volunteer yourself. Practice for improvement. Diyan ka mag-umpisa kung gusto mo matutunan to. Pag marunong ka naman to, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, practice ka mamayang gabi. Bukas, kausapin mo yung kunwari, anak mo, kapatid mo, pamangkin mo, asawa mo. Ganun. Sabihin mo rin sa anak mo, anak, halika nga, may papaliwanag ako sa'yo. Pakinggan mo lang, huwag kang tatawa. Oo. Okay, sa asawa mo, sweetheart, pakinggan mo nga itong papaliwanag ko sa'yo. Diba? Ano ba yan? Wala kang tabi mamaya pagka hindi mo opinion mo. Takutin mo, sabihin niya, I'm ready to listen. Ano ko po? So, ibig sabihin, tapos si upline, sabi mo upline, o di ba bukas itotok kita, pakinggan mo yung presentation ko. Tapos tanongin mo na rin siya, upline, ano ba yung pwede kong baguhin dito? Sabi ni upline, lahat. Hindi. Sabi mo upline, ano ba yung mga pwede kong i-adjust dito? Yan, tanongin mo yung upline mo, ha? Ganoon. Tapos, sabi mo upline, pwede ba pagka meron ka mga talk, ako na isalang mo muna sa marketing plan o kaya sa gulay, ako muna. Volunteer mo yung sarili mo, hindi yung pag pinipilit ka pa ng upline mo, pakuyin ka ng mic dyan eh. Kasuso mo yung maman. Pagka pinagtotoo ka ng upline mo, nagiging paniki ka. Ba't ako? Di ba? Ba't ako? Okay, ba't daw siya? Eh, ikaw eh. Nakuha niyo po? Okay. Be a better speaker. Okay. Evaluate yourself. Boredom of your client. O, pag nag-talk ka, nasubukan mo na mag-talk, evaluate mo yung boredom ng client mo kung naiinip ba siya sa mga pinagsasabi mo. Mahalaga yun. Kailangan mataas ang awareness mo doon. Titignan mo kung naboboring sila. Okay lang yun. Iran mo na ang presentation mo, huwag ka ma-conscious. Ang susi lang naman dyan, pagka nakita ko naboboring sila, syempre kung ano yung practice mo, kailangan tapusin yun eh. Kasi pagka binago mo yun, madidisorient ka na. Mababago diskarte mo, baka masira ng presentation mo. Iran mo lang. Pagkatapos, evaluate mo yung sarili mo. Tapos, patawarin mo yung sarili mo. Kasi pag hindi mo pinatawad yung sarili mo, ang papasok dyan, fear at frustrations. Kunwari, ang tanga ko, ba't ganun yung presentation? Okay lang na next time, hindi na ganun. Ganun yun. Kasi pag hindi mo pinatawad yung sarili mo, next time na magpe-present, ayoko na kasi naburo sila. Ay, ayoko na kasi parang ang hirap, hindi sila nakikinig. Nakikigits niyo po?